Bago ko simulan ang kwento, magpapasalamat muna ako sa mga lahing babaylan members ko na sila Ma'am Baby Saralyn Armado, Sir John Gutang, Ma'am Michelle Cedron, Ma'am Roslyn Arante, Ma'am Aubrey Delgado, Ma'am Yen de la Peña, Ominous Cookie. Subscribe din kayo sa kanya. Magaling na horror narrator yan, kaya sana tulungan din natin siyang maka 1K subscriber. At sa nag-iisang punong babaylan member ko na si Ma'am Josephine Juanite Robielos. Ano pang hinihintay natin? Simulan na. Ang kwentong ito ay mula sa ating tagapakinig na si Edwin Magkawit. Karanasan ito ng tatay ng kaibigan niya. Nangyari noong 1989 sa lugar ng Bindoy, Negros Oriental. May kaibigan itong si Edwin na taga Negros na ngayon ay naninirahan na sa Maynila. Kung minsan, nagkakainuman si Edwin at ang kaibigan niya, at ang taong ito ay maraming kwentong kababalaghan na nagaganap sa bayan nila noon. Isa na nga dito ang karanasan ng tatay nito tungkol sa nilalang na kung tawagin ay aswang. Ayon sa kaibigan ni Edwin, may tatay ito na ang pangalan ay Romulo, kung saan ito ay bumabiyahe ng sasakyan na kung tawagin ay habal-habal. Yun lang ang tanging pinangbubuhay ni Romulo sa pamilya niya. Kaya naman ultimo gabi, ginagawa niyang araw para lamang maging sapat ang kita niya sa araw-araw na pangangailangan ng pamilya nito. Sa sentro naman ng bayan ng Bindoy, nakatira itong pamilya ni Romulo. Pero nung panahon na to, gawa nga ng naghahabal-habal siya, ultimo liblib na lugar sa loob at labas ng bayan ng Bindoy napupuntahan niya. At isa na nga dito ang hindi niya makakalimutang karanasan noong siya ay naghatid ng pasahero sa liblib at tahimik na lugar ng Manhuyod. Maaga pa lang, nakapila na sa terminal nila itong si Romulo. Nung siya na ang nasa unahan ng pila, hindi niya inaasahan na ang pasahero niya ay taga Manhuyod pa. Sa mga taga Negros dyan, alam nyo kung gaano kalayo ang Manhuyod mula sa Bindoy. Aabutin nyo ng halos 2 oras ang biyahe. Papunta pa lang yun. Talong-talo si Romulo kapag pumayag siyang ihatid niya yung babaeng pasahero na yun. Nung tinanggihan niya ito, inalok siya ng malaking kabayaran para lamang ihatid niya yung pasahero na yun. Ayon kay Romulo, 300 ang inalok sa kanya nun. Kaya naman kahit malayo, tinanggap na niya. Sa tingin niya kasi, kulang-kulang 100 lang ang konsumo ng gasolina niya kapag hinatid niya yun. Kaya may 200 pa siyang kikitain. Nung panahon na yun, napakalaki na ng 200 kung titignan mo. Kaya ang sumatotal, hinatid nga niya ang babaeng yun
kasama ang 2 bayong nito na punong-puno ng mga karne at lamang loob ng hayop. Habang nasa daan na ang mga to, bigla siyang sinabihan ng babae na mas maiging sa loob na lang ng bayan ng Batangan sila dumaan kaysa baybayin pa nila ang highway kung saan mapapatagal lang ang biyahe nila. Agad namang pumayag si Romulo kasi pabor na sa kanya yun. Konti lang ang konsumo ng gasolina niya at kikita pa siya ng malaki. Ang problema nga lang, hindi alam ni Romulo ang daan kung ang loob ng mga kabayanan ang babaybayin nila. Kaya ang sabi niya sa babae, ituro na lamang nito ang daan. Nung una, maayos pa naman ang mga nadadaanan nila. Tipikal na bayan, mga kabahayan. Pero habang patagal ng patagal, unti-unti nang nawawala ang mga kabahayan at napapalitan na ito ng mga bukid at mga puno. Hanggang sa dumating na nga sa punto na putol na ang daan na binabaybay nila. Yun bang una sementado pa, sunod lubak-lubak, hanggang sa paliit na ng paliit ang daanan at tuluyan na nga ding naputol ito. At sa lugar na yun, madalang na din ang bahay na makikita doon. Ang pinagtaka pa ni Romulo, pilit siyang pinapaabante ng babae, pero gubat na ang nasa harapan nila. May maliit naman na daanan doon, pero halatang dinadaanan lang yun ng mga tao. Pero nung sinabi ng babae na malapit na ang mga to, bigla namang nawala ang pagkadismaya ni Romulo. Kaya naman agad na ipinaturo uli ni Romulo kung saan sila uli dadaan para marating kaagad nila ang lugar na yun. Pero kanina pa sila nasa loob ng lugar na yun, hindi pa din nila nararating ang lugar na pupuntahan nila. Hanggang sa may nakita siyang usok sa isang parte ng liblib na lugar na yun. Kasunod nun, biglang itinuro yun ng babae at sinabing yun na yung pupuntahan nila. Natuwa naman si Romulo dahil sa wakas, makakauwi na siya at malinaw na din ang kikitain niya sa araw na yun. Maliit lang na pamayanan yun. Nasa tansya ni Romulo, mga 10 kabahayan lang ang nakatayo doon. Kita din niya na abala ang lahat ng tao doon sa pagluluto at pag-aayos, na tila ba may isang pagdiriwang na magaganap. Nagpatulong ang babaeng iyon na buhatin ang bayong na bitbit niya at dalhin ito sa bahay ng babae. Agad namang ginawa ni Romulo yun para mabayaran na siya. Nung nagawa na niya yun, agad din naman siyang umalis. Wala naman siyang nararamdamang kakaiba sa lugar na yun. Palangiti pa nga ang mga tao doon na parang pinaparamdam nila sa'yo na tanggap ka nila sa lugar na yun. Pero may kakaibang amoy ang mga to. Yun bang amoy na pinakulo ang lamang loob ng baboy? Pero hindi na lang niya yun pinansin. Malay ba niya, baka hindi lang madalas maligo ang mga tao doon. Pagbalik niya sa motor niya, laking gulat niya nang makita niyang flat ang likurang bahagi ng gulong ng motor niya. Tinignan niyang mabuti kung bakit nagkaganon. At doon nga niya nakita na may parang tinik ng puno ng dalandan ang nakabaon sa gulong nito. Hindi alam ni Romulo ang gagawin niya nung oras na yun. Napakalayo pa niya sa bayan, kaya paano niya ipapagawa yun? Kung lalakarin naman niya, siguradong gabi na siya makakabalik. Pero anong magagawa niya? Wala namang tutulong sa kanya doon.
Itinulak na muna ni Romulo ang motor niya papalayo sa mga kabahayan na yun. Inilagay niya ito sa ilalim ng puno at doon ay tinanggal nga niya ang gulong nito. Pero mula doon sa pwesto niya, kitang-kita pa din ang mga kabahayan. Inilayo niya ng bahagya ang motor niya doon dahil inisip niya baka kung anong gawin ng mga tao doon sa motor niya habang wala siya. Naglakad na siya papunta sa bayan, bit-bit ang gulong ng motor niya. Hapon na nang matapos niyang ipaayos ang gulong niya. Nagmamadali na siyang maglakad pabalik. Pero alam na niya na aabutan siya ng dilim. Sa layo ba naman ang nilakad niya? Tsaka syempre, may kasama ding pahinga yun. Hindi nga nagtagal. Tuluyan nang nagdilim at sa tansya niya, nasa bandang 8:00 na yun ng gabi. At habang naglalakad nga siya nun, tanging liwanag lang ng buwan ang nagsisilbi niyang ilaw. Maya-maya pa nga, narating na niya ang lugar kung saan niya iniwan ang motor niya. Pero imbis na motor niya ang unahin niya, umagaw ng atensyon niya ang mga tao sa pamayanan na yon na hindi kalayuan sa kanya, na tila nagdiriwang nga habang ang iba ay nagsasayaw sa tabi ng malaking apoy. Nagtaka naman siya kasi bakit sa gabi nila ginagawa yun? Kaya naman dala ng kuryosidad niya, pinagmasdan niya na muna ang mga to. Dahil hindi talaga pangkaraniwan ang ginagawa ng mga tao doon. Bukod pa doon, pansin din niya na walang saplot ang mga to, maliban lang sa pribadong parte ng katawan nila. Pero ang talagang nagpagulo sa isip niya, bakit nagkikintaba ng mga balat ng mga to? Hanggang sa may narinig siyang malakas na tambol. Tapos nun, huminto sa pagsasayaw ang mga taong yun at bigla na lang lumuhod ang mga to. Kasunod nun, isang matandang lalaki ang lumabas sa isang kubo na may bitbit na imahe na gawa sa kahoy. Umupo yun sa tapat ng malaking apoy na gawa nila at doon, isa-isang pumila ang mga taong yun sa tapat ng matanda. At ang mga sumunod na nangyari, talaga namang halos hindi na niya kayanin ang kilabot na nararamdaman niya. Dahil sa puntong yun, kitang-kita niya na pumila habang nakaluhod ang mga to sa harap ng matanda. At may kung anong bagay ang pinapasa mula sa bibig ng matanda papunta sa bibig ng taong pinagpapasahan nito. Nakakadiri, di ba? Kasunod nun, naglulumpasay na lang ang mga taong napagpapasahan ng kung anong bagay na yun na akala mo'y nalalason ang mga to. Matapos ang tila seremonyas na yun, kanya-kanya ang bangon ng mga to at umupo na parabang mga aso. Maya-maya pa, saksing buhay si Romulo nang makita niyang dahan-dahang nagbabago ang mga itsura ng mga to. Mula sa normal na tao, humaba ang mga bibig nito. Napalitan ng matutulis na ngipin ng dating ngipin ng mga to. Humaba din ang mga braso. Naging kulubot ang mga balat at mga nagsihaba ang mga kuko. Nung oras na yun, ang mga taong kanina ay normal, ngayon ay mga halimaw na. Sabay-sabay na umaangil ang mga to na parabang mababangis na hayop habang panay ang singhot sa hangin. Hanggang sa bigla na lang tumuro ang matanda papunta sa lugar na kinaroroonan niya. At doon, lahat ng mga halimaw na yun ay nagsitinginan sa direksyon kung nasaan siya. Kaya naman si Romulo, hindi na nag-antay pa na may mangyari pa sa kanya,
at agad siyang tumakbo papalayo sa lugar na yun. Sa isip pa niya nung oras na yun, "Putya, mga halimaw pala ang mga yun." Habang tumatakbo siya, panay ang panalangin niya na sana ay makauwi pa siya ng buhay. Dahil nung oras na yun, ramdam niya ang mga sanga at dahon sa puno na nasa paligid niya na para bang tinatamaan ng kung ano. Kaya alam niyang hinahabol siya ng mga yun. Kahit na nanghihina na ang mga tuhod niya, natandaan niyang may nag-iisang bahay siyang nadaanan. Kaya pinilit niyang makarating dun upang makahingi ng tulong. Sa awa naman ng Diyos, nung nasa puntong pahina na siya ng pahina, natanaw na niya ang bahay na yun. At simula pa lang sa lugar kung nasaan siya, sumigaw na siya ng sumigaw ng tulong. Sakto naman na nakita niyang nagbukas ang pinto ng bahay na yun at may sumilip na lalaki. Kaya naman sinigawan na niya ito kaagad. Agad naman siyang sinalubong ng lalaki na yun at inalalayan siya hanggang sa makapasok siya sa loob ng bahay. Isang pamilya ang nakatira sa bahay na yun at tinanong kaagad siya ng lalaki kung ano ba ang nangyari sa kanya. Kahit na naghahabol pa siya ng hininga, dali-dali na siyang nagkwento ng yung mga halimaw, hinahabol nila ako. Nakita ko ang mga yun sa loob ng kakahuyan na yan. Gusto nila akong patayin. Dahil nakita ko sila kung paano sila magpalit ng anyo. Napatingin naman ang lalaki sa asawa nito na nooy kumuha ng tubig na inumin. At mahinahon itong sumagot kay Romulo ng, "Oh, uminom ka muna. Yung mga aswang ba? Huwag kang matakot. Hindi naman nananakit ng tao ang mga yan. Puro sariwang hayop lang ang kinakain nila. Malamang natakot lang sila dahil nakita mo ang seremonyas na ginagawa nila. Matagal nang naninirahan ng mga aswang na yan dito. Bata pa daw ang lolo ko. Nandito na ang mga yan. Pero kahit na aswang ang mga yan, hindi naman nananakit o nang bibiktima ng tao ang mga yan. Ang gusto lang nila, huwag pakialaman ang lahi nila at huwag na huwag ipagsasabi sa iba ang tunay na pagkatao ng mga yun." Tama nga. Ngayon ang seremonyas ng pagpapalit nila ng balat at yun ang nakita mo. Ayon sa lolo ko, kada 20 taon nagpapalit ng balat ang mga yan. Habang nagkikwento ang lalaki, bigla namang kumalabog ang bubungan ng bahay na yun, kasabay ng naririnig ni Romulong mga pag-angil sa paligid ng buong bahay na yun. Kaya naman ganun na lang ang takot niya dahil ang nasa isip niya, baka pasukin na lang sila doon ng mga halimaw na yun. Pero yung lalaking tumulong sa kanya, tumingin sa bubong at nagsalita ng, "Huwag po kayong mag-alala, kaibigan ko to. Mapagkakatiwalaan nyo to." Matapos nun, unti-unting tumahimik ang paligid at himala namang nawala yung mga umaangil. Ang sabi sa kanya nung lalaki, "Dito ka na lang muna magpalipas ng gabi para makasigurado tayo." Siya naman, dala ng takot, hindi na siya kumontra at sinunod na lang ang sinabi ng lalaki. Magdamag lang siyang kinuwentuhan ng lalaking yun tungkol sa mga aswang na nasa loob ng gubat, kung paano tumutulong ang mga nilalang na yun sa tao, kung paano sila ipagtanggol sa mga masasamang loob na nagagawi doon.
Lahat ng ikinikwento ng lalaki tungkol sa mga halimaw na yun puro kabutihan. Hanggang sa nagbukang liwayway na nga. Maya-maya, may narinig ang mga to na motor na pumarada sa tapat ng bahay na yun. Agad namang lumabas ang lalaki para tignan kung ano yun. Dala naman ang kuryosidad niya. Sinilip niya ang dumating ngayon sa kapirasong butas sa bintana. At doon, laking gulat niya na yung motor niya pala yung nasa harap ng bahay na yun. Bukod dun, isang lalaking walang pang itaas na damit na kumikintab pa ang katawan na animoy may nilagay na langis dito. Ang nagdala ng motor na yun at literal lang na nakikipag-usap sa lalaking tumulong sa kanya. Maya-maya pa, umalis na yung lalaking nagdala ng motor niya at iniwan na lang ang motor na yun doon. Pagpasok naman ng lalaking tumulong sa kanya, agad siyang sinabihan ng, "Andyan na yung motor mo, makakauwi ka na. Pero sana, huwag ka na lang babalik sa lugar na to. Tsaka sana, kung ano man ang nakita mo, huwag mo nang sabihin sa iba." Tumango naman si Romulo bilang pagsang-ayon at diretso na nga siyang umuwi. Matapos nun, matagal na panahong itinago ni Romulo ang pangyayaring yun. Ultimo sa pamilya niya, hindi niya talaga sinabi ang totoo kung bakit siya hindi nakauwi nung gabi na yun. Hanggang sa nakaluwas nga ng Maynila ang buong pamilya. Gawa ng nagkaroon ng magandang oportunidad dito si Romulo. At gawa nga ng malayo na sila sa Negros, doon pa nga lang niya na ikwento sa buong pamilya niya ang nakakakilabot na karanasan niya nung masaksihan niya ang seremonyas ng mga aswang. Ayun no, ayos. Galing no, kakaibang aswang to. Sila ang pumoprotekta sa mga taong nakatira malapit sa kanila. Ano sa tingin nyo ang dahilan? Bakit kaya ganun? Baka naman may idea kayo dyan no. I-share nyo naman. Pero dito natin makikita na kahit pa mga aswang, may puso din. Tingin ko nga sa kanila parang gusto nilang mamuhay ng normal. Yung tipong hindi kinakatakutan ng mga tao ang lahi nila. Yun lang. Dumako naman tayo sa shoutout ng mga mahal kong tagapakinig na sila: Doran Romero, Esa Regino, Ramir Bautista, Herna Grace Alejo, Clippers File, Jane Domingo, King Johan Gaming Katindig, Rose Jean Mondehar, Richard Dating Ginoo, Marites Minjola, Rona Villaluz, Maybel Miranda, Ami Tolentino, Verna B, Vonatan Varona, Harvin Lee, at sa bagong horror narration channel na Kabilugan ng Buwan Horror TV. Subscribe din kayo dyan, bago lang yan. So paano? Hanggang dito na lang muna. Salamat.